ma'am. Hard na po ba ako? Di ba tapos ka na sa training mo? Huh? Training? Ano ba? Di yung mga ginagawa mong pagbebenta ng mga produkto. Yun nga po. Di ba po pag nakabenta, okay na po? Okay ka na nga sa training mo. Pero dapat kailangan mo makabenta ng maraming produkto. Tulad ng ginagawa ng lahat dito. Ikaw sa buhay, subalit nagsumikap sa pag-aaral. Nakatapos at ngayon ay handa nang sumabak sa pagtatrabaho ang isang 22 anyos na dalaga. Mula Romblon, tumulak ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pero sa halip na oportunidad, kamalasan ang napala niya. Ang totoong kwento ng pakikipagsapalaran, pagkadapa at pagbangon. Yan ang kwento ni Teresa. Si Teresa, isang simpleng babae, tahimik, determinado. Sa isang maliit na liblib na bayan sa Romblon, nakatira ang 22 anyos na dalaga. Laki sa hirap, maagang napasabak sa matinding pagbabanat ng buto para maitawid ang pang-araw-araw na buhay. Ayan, maubo ka na naman. Ang kanyang ama, dala ng katandaan, nakaratay na sa panig ng karamdaman, mahina at kinakayang maghanap buhay. Kaya naman ang mag-ina na lamang ang siyang nagtutulong-tulong para makaraos. Ang paggawa ng pawid mula sa palapa ng niyog ang siyang pinagkukunan ng kita ng pamilya ni Teresa. Mga 30 peraso na dahon ng niyog, tapos tatabasin po yun. Makakagawa lang po yun ng mga 10 pawid. So 50 yung isang daan. Sa loob ng isang linggo, maswerte na kung makagawa sila ng 100 pawid. Piyesta nang may tuturing, ang kumita sila ng 200 piso kada linggo. Kadalasan, dahil sa hirap na makahanap ng mga palapa ng niyog na kanilang gagamitin, halos kakaunti lamang ang anilang nabubuong pawid. Kaya naman, normal na lamang sa kanila ang pagkalam ng sikmura. Ano po, wala pong ulam. Kanin lang po. Tsaka pag gabi, minsan di na po kami kumakain. Ikausman sa buhay si Teresa, hindi ito naging hadlang para mangarap siya. Teresa, pag-uwi mo mamaya, laban mo yung mga damit. Namasukan ng dalaga bilang kasambahay. Ito pamasahe mo. Desidido si Teresa na matapos ang kursong Business Administration, Yung binibigay po ng pamasahe, parang ano lang, 20. Nagbabaon naman po ako ng kanin tsaka ulam eh. Titira po kunyar mga 5 pesos. Sinisave ko lang po para sa mga projects. hindi naglaon. Ang pagsusumikap ng dalaga, nagbunga. Handa na siya ngayong tuparin ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Gusto ko po talagang tumulong sa nanay at tatay ko. Mahal na mahal ko po kasi sila. Kaya nga po, hindi pa po kami nag-aasawa ng ate ko kasi sila po yung iniisip namin. Umasa po talaga ako na magkaka-work ako agad kasi graduate nga po ako. Yun po talagang pinangahawakan ko yung diploma ko. Alam na po, alis na po ako. Ingat kayo na! Nagdesisyon si Teresa na makipagsapalaran sa Maynila. Bit-bit niya ang pag-asang maibibigay ang magandang bukas sa kanyang pamilya. Walang sinayang na sandali si Teresa. Nang makatungtong sa Maynila, ang paghanap ng trabaho ang agad na inatupag. Kundi isang job opening ang kumuha ng kanyang atensyon. Inakala noon ni Teresa nang nakita niyang trabaho ang siyang maghahatid sa kanya ng pagbabago. Pero salungat sa kanyang inaasahan ang mangyayari. Hindi, hindi dumating si Pangalaman. Ang resulta ng job hunt, ibibisto na. Siyempre, makita mo yung career mo, siya ang sasagot ka ng information ng trabaho sa iyo. Bistado